Alright mga kababayan, hello po sa inyong lahat at eto po muli si Simply Talkies, no? Dito po tayo ngayon sa parkingan ng isang parang mga bilihan. Umorder po ako ng Papa John's Pizza eh. So sabi ko, ilang minuto tagal niyan? 15 minutes. O sige, dun muna ako sa kotse ko. Matagal po yan, no? Made from the scratch pa kasi. Okay, so anyway, habang tayo nag-aantay dito sa loob ng sasakyan, tayo po ay magbibigay ng konting opinion, reaksyon, at komento sa mga mainit na usaping politikal sa ating bansa. At isa po sa mga mainit pa rin dyan ay itong usapin ng impeachment case kay Sara Pusit Duterte na inyong napakagaling, napakatapang na vice presidente, pero yung tapang niya napunta sa kanyang wet packs, no? Tumakbo po siya sa Supreme Court at nanghihingi ng relief na kung saan siya po ay humihingi ng petisyon for certiorari and provision at kanya pong hinihiling sa korte with a fervent prayer na sana po ibasura ng Korte Suprema ang impeachment case laban sa kanya kasi daw po binayolate ng House of Representatives ang 1-year bar, no? Hindi daw po pwede yon dahil lumagpas na po sa 1 taon. Ang sinasabi niya, yung 3 nauna na impeachment case na sinabmit ng mga Makabayan Black, nila Trillanes at ng civic group ng mga simbahang Katolika ay lumagpas na po. Kasi po yung 3 na yon ay isinabmit ng Disyembre, tapos ipinorward naman, no, sa session o whatever. Actually hindi nga yan napag-usapan sa plenary, no? Kasi daw po yung 3 dapat ipinorward yon sa justice, no? Kung ano man yung rules. Dapat doon napag-usapan daw yung merit ng impeachment case, tapos magbobotohan o whatever. Tapos siningitan ngayon ng ika-4, mali daw po yun. Kasi dapat hindi nasakop yung pang-4 doon sa pangatlo. Kasi yung pang-4 isinumite noong February 5, 2025. Yun po yung contentions ng kampo ni Pusit. So they violated the 1-year ban. Nasa constitution daw. Yung kumbaga, dapat hindi concurrent. Mali yan. Mag-antay kayo ng 1 taon bago kayo ulit mag-file ng impeachment sa akin. Dapat yung ika-4, dapat February 2026 nyo yan isinumite. Kaso, ang masinunod daw yung 4th impeachment case. Ngayon po mga kababayan, binututa po siya dyan. Biruin nyo, naturingang lawyer si Pusit. Smart pala ang animal, no? Anong sabi ng tatay niya, pag smart ka, gago ka? Ayan po si Pusit, gago. Naturingang lawyer, hindi alam ang pinagsasabi, no? Binutata po siya, sinoplak po siya, binatuta siya ng mga magagaling na mambabatas tulad ni Congressman Jinky Luistro, Congressman Defensor ng 3rd District ng Iloilo, at dating representative at ngayon first nominee ng Bayan Muna na si Nery Colmenares, no? Magbigay po sila ng kanilang mga saloobin dyan kung paano nila niribat yung statement ni Sara Duterte, yung hinihingi niyang fervent prayer na sana madismiss, no, ibasura ng Korte Suprema ang kanyang petisyon sa null and void ng impeachment cases laban sa kanya. At ganun din po, tinawag po na mambubudol si Chis Escudero ng isang abogado din. Okay, pero bago natin ipagpatuloy, tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng sumusubaybay, subscribers natin, mga tumutulong sa paglago ng channel natin, no? At ganun din po, special shout out sa lahat ng OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces the likes of Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses.
So unahin natin mga kababatan yung rebuttal ng mga magagaling na current lawmakers and former lawmaker. Unahin natin yung sabi po ni Congressman Jinky Luistro. Napakagaling po nito, no? Mambabatas po ito na taga Batangas. No, isa po ito sa mga prosecutor kung sakali pong i-open ni Escudero ang impeachment trial sa Senado. Hopefully ma-re-elect po ito. Kayo pong mga taga Batangas dyan, huwag niyong sayangin ang talino at kakayahan ng inyong magaling na mambabatas Jinky Luistro. Okay, ano po ang sabi ni Jinky Luistro tungkol diyan, lalo na sa paghingi ng ni Duterte sa Supreme Court na ibasura ang impeachment cases because they violated the 1-year bar. Hindi kasi daw hindi pwede yung concurrent no? So, sabi po ni Congressman Luistro, tama po ang ginawa ng House of Representatives. Tamang procedure ang sinundan nila. Pinalo nila ang procedure tungkol po dyan sa impeachment cases. Kasi po, hindi po pasok sa banga yung sinasabi ni Duterte na binayolate nila yung 1-year bar. Kasi po, unang-una, yung 3 impeachment complaint o cases na natanggap ng House of Representatives ay hindi po pumasok sa yung Justice Committee. Kasi po yan, pag yan po ay nakumpirma ng Secretary General, which is pinatunayan naman ni Reynald Velasco, na-confirm nila, kailangan ilapag nila yan sa Justice Committee ng HOR. At doon po, hihimay-himayin kung may nilalaman, may probable cause, no, yung mga complaints nung impeachment cases. At the same time, pag natapos po yan, dapat ilagay, no? Pag-usapan nila. Hindi po nangyari. Hindi po dumaan o pumasok sa Justice Committee. Wala po. Hindi po nabalangkas. Bakit? Kasi binasa po nila yung mga impeachment cases, yung daw pong sinubmit nila Trillanes, nila Makabayan Black, kulang daw po. Unang-una, kulang sila sa signatures. Tapos yung mga articles of impeachment, napakarami. Meron pa mahigit sa 20. O di ang dami, di ba? Yung kila Dilima yata, mahigit sa 20. So ang ginawa nila, prior daw po nagpirma sila doon sa February 5 na talagang doon nila sinabi na she is impeached. Pinag-aralan po nila isa-isa. Sila pong mga congressman nag-aral noon. Kaya nag-decide sila, kaya sinabi nila kay Reginald Velasco, wait ka muna. Meron pang fourth impeachment. Kasi pala, they're reading, they're scrutinizing, they're formulating in a very formidable na pagpa-persecute o pagpo-prosecute kay Duterte. Kaya nga po, di ba, 6 or 7 lang na articles of impeachment ang na-formulate nila base doon sa napaka-ambitious na sinulat ng mga first 3 complainants. Di po ba? So nasaan doon ang binayolate na 1-year bar? Wala po. Hindi pumasok sa Justice Committee, hindi na pag-usapan yung substance doon. Kaya ang napag-usapang substance, yung fourth impeachment, at hindi na kailangan dumaan pa sa Justice Department ng HOR. Dahil bakit? Nakuha na nila yung 1/3 na requirement ng Constitution. Sabi sa Constitution, pag yan ay nakakuha ng 1/3 vote, i-forward na yan sa Senado. So therefore, hindi na daraan dyan doon kung ano man yung pag-uusapan nila sa Justice Committee ng HOR. Yun ang hindi naintindihan. Pinaglalaroan po tayo, niloloko tayo nila Sara Duterte at nung mga lawyers niya. Ang gusto nilang naratiba ay yung naratiba nila, gusto nilang ipainom sa atin yung mabaho nilang lemonade na gawa. Oo, sinabi ni Kong Luistro at pinatunayan din po yan ni former Representative Bayan Muna Nery Colmenares. Sinabi niya, hindi dumaan sa Justice Department. Kaya hindi mo pwedeng sabihin mag-take effect yung 1-year bar, no, doon sa fourth impeachment. Hindi po eh. Ang naaprubahan ng mayorya ng HOR o ng congressman and woman ay yung fourth impeachment 215 o sabi nga nila 240. So anong doon? Anong mali doon? So ang mali dito ay ang kampo ni Duterte.
takot na takot lang po si Duterte, si Sara Duterte, dahil alam niya magigilty siya. Graft and corruption, yung kanyang bangko statements, yung kanyang salain, yung yaman niya, malalabas po lahat. Yan ang kinatatakot niya, kaya gumagawa lang siya ng paraan. Duwag na ang wet packs niya, no? Ang kanyang brown starfish, nako, yari. Sana mapunta ka kay Peryong at Dagol. O, ngayon mga kababayan, si Defensor din, ganun din ang sinabi niya. Tama. We follow our procedure kasi meron silang procedure diyan eh. Rules of impeachment, yung rules and guidelines on impeachment trial, meron po 'yan sa Kongreso, no? Kaya wag mo kaming budulin, no? Ito pa mga kababayan, si Howard Calleja, isa sa mga kumbinor ng One Sambayanan, si Attorney Calleja, sinabi pong mambubudol si Escudero. Bakit? Kasi dapat pala magre-recess sila February 7. Pero dineclare nila na February 5 after matanggap nila yung article, yung impeachment, the same day. February 5, nag-adjourn po sila. Kinlose nila yung session, di ba? Ang ginamit pa nga dyan si Villanueva. O, pero sabi ni Calleja, dapat February 7 kayo nag-adjourn ng session. Doon kayo nag-recess. Eh bakit February 5? Nakisabay ka. After na matanggap nyo yung article of impeachment, dapat the following day nag-open kayo, nag-set up na kayo. Eh hindi po eh. Kaya sabi ni Calleja, nabudol tayo. Bakit? Saan ba kampi? Naku, merong ambulansya. Kanino ba kampi si Escudero? O ngayon, Escudero, questionable ka na. Mukhang pinagbigyan mo talaga ang Duterte. Dahil sabi mo po, ayun, buti na lang, di kami nag-open. Kasi nag-file ng request sa Supreme Court. O di ba? Halata, mga kababayan. Kaya ngayon, binabanatang ka eh. Ang latest, mambubudol ka eh. Pati si Castro, ganun din ang sabi. No? Parang, mas kinampihan mo ang mga Duterte. Yung sinasabi, forthwith, ang forthwith or immediate, without delay, kay Escudero, antonyms po eh, kabaliktaran eh. Yung sinasabi niyang hindi namin ito i-delay, hindi namin ito patatagalin. Ulul, yung 5 months na pag-aantay para sa new Congress mo na simulan, ano na yon? Delaying tactic, binibigyan mo ng pagkakataon si Sara Duterte, di ba? O, ang sabi nga ni Pampilo Lacson, pwedeng mag-carry over yan sa 20th Congress, i-open mo ng 19th Congress. Hanggat hindi nagsosona ang Pangulo, nandun ka pa rin sa 19th Congress, tanga. Ano ang sabi ni Tito Soto? Marami ring mga senador ang gusto ng i-open na yung impeachment trial para magkaalaman. Pero dito, hindi natin talaga malaman kung ano talagang motibo nitong si Escudero eh. Pinoprotektahan niya ba si Sara Duterte? O nagdidilid-dali siya dahil gusto niya malaman kung ano magiging setup ng bagong Congress? O talagang sadyang mataas lang ang ihi ni Escudero? Kasi bakit? Lam life eh. Nasa kanya ang sentro ng usapin ngayon. Bakit kailangan mo pa ba yan, Escudero? Ha? Kailangan mo pa ba ng lam life? Hindi ka naman re-electionist ah. Ito tatanim sa kanya ito mga kababayan. Pag ito hindi niya inopen ng 19th Congress, sinunod niya yung sinasabi niya na by the rules kami sa Senate, recess is a recess. Pag yan inopen niya ng 20th Congress, comes 2028, magre-electionist ka, dadamputin ka sa basurahan. Oo, lalagpak ka. Tumakbo na lang na party list o representante sa bayan mo. Okay? So kayo po, ano pong masasabi niyo diyan? No, si Sara Pusit, sinoplak ng mga mambabatas at mga former mambabatas. Escudero tinawag na mambubudol. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye bye, God bless.